And today, let us welcome Brother Angel Monforte to teach and preach to us. One of our disciple maker mapa. Everybody shout, God bless you, Brother Angel. Microphone pala, sorry. Praise God mga kapatid. Minsan pa natin pong bigla ng papuring palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Oh God, you deserve all the glory, Panginoon. You deserve all our praises, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Ayan lang ba kaya natin ibigay sa ating Panginoon? Jesus, hallelujah. Come on, hallelujah. God deserves our best praises. God deserves our best worship. Mga kapatid, hallelujah, Jesus. This is the right time to elevate our worship to God. Hallelujah, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Kinakabahan ako. Oh Jesus, hallelujah, help me Lord God. So ayun mga kapatid, papatanggal muna ako ng kaba. So last night mga kapatid, ay message Sister Jamaica, sabi ko sa kanya, di ba ikaw magsusulat ngayon? Tapos sabi niya, bakit ako? Kasi ako na dapat. Nandito ako ngayon, kaya wala siyang no choice. So yun mga kapatid, every time na may pinopost kami sa Sanctuary of Praise na page mga kapatid, please support it mga kapatid. Your reactions, your comments, and your shares mga kapatid is much appreciated. And ayun mga kapatid, hindi lang naman ito para sa atin, because the whole world deserves to hear the gospel of the Lord mga kapatid. Kaya please let us keep on supporting our page and sharing our page mga kapatid. Minsan nga mga kapatid, nawawalan na kami ng gana magsulat kasi alam naman namin na yung ibang captions doon hindi nyo binabasa, yung photo bars na lang binabasa doon. Minsan nga gusto ko na lang ilagay doon alamat ng saging kasi alam ko namang hindi nyo rin babasahin. So narinig ko lang yun sa isang spoken poetry, hindi sa akin yung line na yun. So ayun mga kapatid, please do share mga kapatid every time na may binapost tayo mga kapatid. Even the invitation for Sunday service, for the midweek mga kapatid, for the youth service, and sa kung ano pa man mga kapatid. So ayun mga kapatid, before we start, syempre babalikan muna natin yung last 3 Sundays natin mga kapatid about elevation. The first Sunday says mga kapatid, wala ka nang dapat alalahanin pa dahil ang Diyos ay kakampi mo at nasa iyo mga kapatid. What a great preaching mga kapatid, that in times of uncertainties mga kapatid, in times of troubles, in times of problems mga kapatid, we shall not worry mga kapatid. Because God is there to elevate us mga kapatid, to elevate our situation mga kapatid, to turn things around mga kapatid. And we do not have to worry anymore because God got our back mga kapatid. The second Sunday mga kapatid, it says there, we seek and love God not because of His blessings, but because of who He is mga kapatid. The real essence mga kapatid of having a relationship with God mga kapatid is not the blessings na dinadala na ito sa buhay natin mga kapatid, but it is the intimacy of knowing God mga kapatid. Because when we know God deeper mga kapatid, when we know God deeply mga kapatid, iba yung joy na nasa puso natin compare sa mga bagay na naibibigay niya sa atin mga kapatid. The knowledge and the understanding of God mga kapatid is better than the blessings that He gives us mga kapatid. The last Sunday mga kapatid, ang sabi rito mga kapatid, even your defeat is still a victory. Handa siyang ibaba ka para lang matuto ka. So, the real essence of elevation mga kapatid is not for us to elevate, but it is God to elevate mga kapatid. And when we elevate God mga kapatid, kapag in-elevate natin ang Diyos, ibababa niya tayo. Pero that thing mga kapatid, yung pagbaba sa atin ng Diyos mga kapatid, iyon yung way para itaas niya rin tayo mga kapatid. Naniniwala po ba kayo mga kapatid na kapag ibinaba tayo ng Diyos, that is an elevation mga kapatid. So ayun mga kapatid, and let us proceed mga kapatid to the main verse before we sit down mga kapatid. So let us open our Bible in the book of 2 Samuel chapter 24 verse 24. So it says here mga kapatid, and the king said unto Araunah, nay, but I will surely buy it of thee at a price.
neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. And David built there an altar unto the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord was entreated for the land, and the plague was stayed from Israel. So that is 2 Samuel chapter 24, mga kapatid. I ask Pastor John to please pray before we start, mga kapatid. Let's pray, mga kapatid. Dakilang Diyos, purihin ka, Panginoon, sa iyo pong Panginoon salita. Kami nabubuhay at maliligtas, Panginoon God. I pray, Panginoon, punasan niyo po yung lingkod na gagamitin, Brother Angel, Lord Jesus. Anoint him, O God. Hallelujah. And I pray, Panginoon, that you'll open our hearts and understanding, God. At ikaw po, Panginoon, magpala sa bawat isa, Panginoon. We will go home not empty, God, but we will go home blessed and satisfied, O Lord. Lord, we honor you once again at sinasaway namin ang umahadlang sa iyong salita, Panginoon God. Sa pangalan ni Jesus Christ, amen and amen. You may all sit down, mga kapatid. Thank you for standing long. So, I will bring you to the topic, mga kapatid, that says, Tears at the Feet of Jesus, Part 2. So, if you can remember, mga kapatid, na tinuro ko na ito last December, mga kapatid, on our praise series. So, Tears at the Feet of Jesus, Part 2. I was thinking of a topic, mga kapatid, for today's message, mga kapatid, pero wala talagang pumapasok sa isip ko dahil naubos na ni Pastor John yung kung ano man yung para sa elevation talaga. Lahat ng concepts about elevation, naturo na ni Pastor John. Now, mga kapatid, we will recap, mga kapatid, what we learned from last December, Tears at the Feet of Jesus. So, this is the part 2 of that message, mga kapatid. So, let's start, mga kapatid. Now, mga kapatid, in Luke chapter 7, if you can remember, this is the story of a sinful woman named Mary Magdalene, according to Bible scholars, mga kapatid. Now, Mary Magdalene, mga kapatid, was, ang sabi ng Bible scholars, she was a prostitute. So, a prostitute who was a sinful woman, mga kapatid. But God found grace in Mary Magdalene, mga kapatid. Paano nahabag ang Diyos kay Mary Magdalene, mga kapatid? And God elevated Mary Magdalene, mga kapatid. He transformed Mary Magdalene, mga kapatid, from that sinful woman, mga kapatid, into a blessed one, mga kapatid. So, that is the story of Luke chapter 7, mga kapatid. So, hindi na natin iisa-isahin dahil mahaba, mga kapatid. So, we will focus on these 4 main points of that Luke chapter 7, mga kapatid. So, the first one, mga kapatid, Luke chapter 7 verse 38, ang sabi rito, and stood at his feet behind him, weeping, and began to wash his feet. So, si Mary Magdalene, mga kapatid, noong si Jesus Christ ay nandun sa bahay nung isang tao, mga kapatid, hinugasan ni Mary Magdalene yung paanan ni Jesus through her tears and the alabaster jar, mga kapatid, or the perfume. So, and began to wash his feet and with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment, mga kapatid. So, that is what Mary Magdalene did to Jesus Christ, mga kapatid. Nung si Jesus Christ ay bumisita sa isang tao sa Bible, mga kapatid. So, tumakbo si Mary Magdalene papalapit kay Jesus Christ, mga kapatid. And take note, mga kapatid, that Mary Magdalene was not invited to that dinner, mga kapatid, or to that supper, mga kapatid. So, she was out of place in the first place, mga kapatid, na hindi na nga siya invited, pero ipinilit niya pa yung sarili niya doon sa dinner na yun, mga kapatid. And then, she washed the feet of Jesus Christ. The second point, mga kapatid, ang sabi sa verse 44 to 45, and he turned to the woman and said unto Simon, seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet. So, yung binisita ni Jesus Christ, mga kapatid, nakaugalian kasi, mga kapatid, sa Israel na every time meron kang bisita, kailangan mong hugasan ng kanyang mga paa, mga kapatid. Pero yung tumanggap kay Jesus Christ, mga kapatid, yung pinunta ni Jesus Christ ay hindi hinugasan yung kanyang paa, mga kapatid. But she hath washed
my feet with tears, and wiped them with their hairs of her head. Thou gavest me no kiss, but this woman, since the time I came in, hath not ceased to kiss my feet. So, ayun yung sabi ni Jesus Christ doon sa lalaki, mga kapatid. My head with oil, thou didst, ang hirap basahin, thou didst not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. The third point, mga kapatid, verse 47, wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same loveth little, mga kapatid. So, ang sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, yung kanyang maraming kasalanan ni Mary Magdalene, mga kapatid, ay pinatawad. Why? Because Mary Magdalene loved Jesus Christ that much, mga kapatid. Ipinakita ni Mary Magdalene yung pagmamahal niya kay Jesus Christ, although she was not invited to that dinner, mga kapatid. And ang sabi ni Jesus Christ, but to whom little is forgiven, doon sa mga pinatawad ng maliit lang, sila ay pinatawad ng maliit lang dahil ang kanilang pagmamahal ay hindi malaki. Or maliit lang din yung pagmamahal nila. Ayun yung point ni Jesus Christ doon sa third point, mga kapatid. The last one, mga kapatid, verse 50, wherefore I say unto thee, her sins which are many are forgiven. Ay, ba't naulit? Mali yung na-copy-paste ko. Wait lang, verse 50. Anong ano yan? Luke chapter 7. Wait lang, mga kapatid. And verse 50, ang sabi rito, mga kapatid, Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace, mga kapatid. So you see, mga kapatid, from the sinful woman, mga kapatid, Jesus Christ forgave Mary Magdalene. Jesus Christ elevated the situation of Mary Magdalene, mga kapatid. From the sinful woman, mga kapatid, to the saved one, mga kapatid. Ang sabi rito, pinatawad ng Diyos ang kanyang kasalanan. Niligtas siya ng Diyos, mga kapatid. Pero yung tumanggap kay Jesus Christ, mga kapatid, hindi man lang niya nagawa kay Jesus Christ yung ginagawa dapat ng isang tagatanggap ng mga bisita, mga kapatid. And pinakita dito yung comparison of love between the two of them, mga kapatid. Now, mga kapatid, the question is, naka-freeze pala. Now, mga kapatid, the question... Now, mga kapatid, the question is, do we love God the way Mary Magdalene loved God? Yung pagmamahal ba natin sa Diyos, mga kapatid, ay kagaya ng pagmamahal ni Mary Magdalene sa Diyos, mga kapatid? Let's wonder, mga kapatid. I-assess natin yung sarili natin, mga kapatid. Do we really love God? Mga kapatid. Because if we do, mga kapatid, why do we settle for less? Mga kapatid. Why do we only give God our bare minimum, mga kapatid? Kung nakakaya niyong ibigay lang sa inyo ang bare minimum ng mga kasintahan niyo, mga kapatid, pues wag niyong gagawin na yun sa Diyos. Nasanay kayong bare minimum lang ibinibigay sa inyo, yung treatment sa inyo. Kaya nagagawa niyo rin yun sa Diyos, mga kapatid. Come on, mga kapatid. Why are we treating God only the bare minimum, mga kapatid? Why do we remain stagnant? Why do we offer God things that cost us nothing, mga kapatid? Alam niyo, mga kapatid, this is uncomfortable to me. I hate wearing long sleeves, necktie, mga kapatid, and black shoes. But this is the bare minimum, mga kapatid. I am not at my best right now, mga kapatid. This is just the bare minimum for God, mga kapatid. And I want to offer God my best, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, kaninang umaga niyayaya ako ni Mama kumain, mga kapatid. Kasi ang sarap ng palabok, takam na ako, mga kapatid. But I promise God to fast and pray before I stand here, mga kapatid. Because that is the bare minimum, mga kapatid. I am only offering God the bare minimum and I am not at my best right now, mga kapatid. But God does not deserve our bare minimum, mga kapatid. Hindi deserve ng Diyos, mga kapatid, na kapag nag-worship tayo dito, ganito lang tayo. Mga kapatid. Minsan, mga kapatid, mas maganda pa mag-worship yung mga nasa ibaba kaysa yung mga nandito sa pulpit.
I have high respect for the music team, mga kapatid. But when you stand here, mga kapatid, give your best for God. Hindi pwedeng mas magaling pa mag-worship yung mga nasa ibaba kasi yung mga nandito, mga kapatid. God gave you the talent, mga kapatid, to glorify Him. And if you want to glorify God, give the best for God, mga kapatid. Hindi pwedeng kakanta tayo ng walang practice. Hindi pwedeng tutugtog tayo ng walang practice. Hindi pwedeng magsusulat tayo ng kung ano-ano lang, mga kapatid. Hindi pwedeng magpipreach ako dito ng hindi ko pinaghandaan, mga kapatid. Come on, mga kapatid. Lahat ng tatayo dito sa pulpit, mga kapatid, we should be prepared. Because if we do not prepare, mga kapatid, it is a shame, mga kapatid. We are serving the King of Kings and the Lord of Lords, mga kapatid. Ang mga hari, mga kapatid, doon sa Europa, mga kapatid, kapag sila ay tinrato, mga kapatid, grabe yung... Hindi ko alam yung word. Pero grabe yung respeto nila, mga kapatid. And it is such a disrespect to God, mga kapatid, when we only offer the bare minimum. Come on, mga kapatid. Why do we settle for less? Why do we only give God our bare minimum, mga kapatid? You know why David was the man after God's own heart, mga kapatid? Ang sabi rito, mga kapatid, dun sa verse kanina, mga kapatid, wait lang, balikan ko lang. Ayaw bumalik. Wait. Naglag. Dun sa verse kanina na binasa natin, mga kapatid, saan na yun? Yung verse dito na 2 Samuel chapter 24, chapter 24, mga kapatid. Ang story na ito, mga kapatid, was that David committed a sin against God, mga kapatid. At dahil sa kasalanan ni David, mga kapatid, sinumpa ng Diyos yung Israel, mga kapatid. Nagpadala siya ng peste, mga kapatid, sa Israel for 3 days. And merong isang prophet, mga kapatid, at sinabihan niya si David to build an altar for God, mga kapatid. So, noong si David ay gagawa na ng altar, mga kapatid, for God, pumunta siya dun sa pagbibilhan ng mga materials, mga kapatid. At sabi nung pagbibilhan ng mga materials, mga kapatid, sige, ibibigay ko na lang to sa iyo para may offer mo na kay God. But David said, mga kapatid, I will not offer anything unto God that cost me nothing. Hindi ko i-offer ang something sa Diyos na wala akong ambag, mga kapatid. Ayun yung sinabi ni David, mga kapatid. And I believe this is one of the reasons why David was a man after God's own heart, mga kapatid. Because David wants to please God, mga kapatid. When David sings, mga kapatid, David sings the best, mga kapatid. When he plays the instrument, mga kapatid, David plays the instrument the best, mga kapatid. Because he knows that God deserves the best, mga kapatid. So, mga kapatid, what is our reason? Ano yung reason natin, mga kapatid, para hindi i-elevate yung pagpupuri natin sa Diyos? Kahit baguhan ka pa lang dito, you are born to praise and to worship God. Walang anumang reason, mga kapatid. Hindi porket bago ka rito ay hindi ka na magpupuri. Kailangan mong magpuri dahil iyon ang purpose mo dito sa lupang ito. Na, mga kapatid, ang sabi sa John chapter 15, verse 1, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit, mga kapatid. Ang Diyos, mga kapatid, we are the branches of God, mga kapatid. And if our branch, mga kapatid, ay hindi nagpo-produce, pinuputol ng Diyos, mga kapatid. Let us assess ourselves, mga kapatid. Ano na yung na-produce natin para sa Diyos, mga kapatid? Ano na yung nagawa natin para sa Diyos? Kasi hindi pwedeng nagsisimba lang tayo every Sunday. Hindi sapat iyon. Compare sa eternity, mga kapatid, na nakaabang sa atin, mga kapatid. 1 day a week lang ibibigay natin sa Diyos, mga kapatid. At hindi dapat tayong mag-settle sa Sunday lang, mga kapatid. Dahil sa eternity, hindi lang Sunday yun, mga kapatid.
Sa eternity, everyday tayo mag-worship. Sa eternity, everyday tayo magkakaroon ng interaction with God, mga kapatid. Nangyari? Mali. Ay, mali. That is why we need to elevate. We need to elevate, mga kapatid, because God does not settle for less. Tatandaan nyo yan, mga kapatid. Ayaw ng Diyos ng mag-settle siya sa isang kulang. Because God is a jealous God. Mas marami pa yung time natin sa kamunduhan, mga kapatid, kaysa sa Kanya. God is a jealous God. Mababasa niyo yan sa Exodus, mga kapatid. Kaya meron isang commandment doon, mga kapatid, na we shall not bow down to any graven image, mga kapatid, because God is a jealous God. Because God hates stagnancy. Ayaw ng Diyos ng naka-status quo ka lang, or you are the same from the past until the future, mga kapatid. Because you need to grow. God deserves the best from us, mga kapatid. Tatandaan niyo yan. Now, mga kapatid, alam niyo kung anong problema? We want to experience an elevation in life, but we are not willing to let go of something good for the best. Hindi natin mabitaw-bitawan yung something na pinangahawakan natin kasi alam natin maganda. Pero hindi natin alam na may mas maganda pang inilaan ang Diyos para sa iyo. Come on, mga kapatid, bitawan nyo yan. Yung umahad lang sa iyo, mga kapatid, para ibigay nyo yung best Diyos para sa Diyos, mga kapatid. Bitawan nyo yan. You have that relationship that cost you not good, mga kapatid. Bitawan nyo yan. What hinders you, mga kapatid, from giving the best to God? And you know what, mga kapatid? I was in a relationship, mga kapatid. Hindi ko na sabihin kung kailan, mga kapatid. And it does not do me any good, mga kapatid. Instead, nilalayo ako nito sa Diyos, mga kapatid. And I know why God let me be separated from that woman, mga kapatid. Dahil hindi ako maaaring magpagamit sa Diyos, mga kapatid, if I will stay with her, mga kapatid. It may hurt us, mga kapatid. There is pain. But what we gain from that, mga kapatid, is much more, mga kapatid. God will bless you, mga kapatid. You may lose something, you may lose some people in your life, but when you choose God, ikaw ang panalo, mga kapatid. Kailanman hindi naging mali ang piliin ang Diyos over any person in your life, mga kapatid. Paulit-ulit ko sinasabi ito, mga kapatid. Hindi tayo kapili-pili, pero pinili niya. Tayo kailan natin pipiliin ang kapili-piling siya. Come on, mga kapatid. We want to experience an elevation, but we are protecting our image too much. Ayaw natin pumangit, mga kapatid, kapag nag-worship. Ayaw natin tumulo yung sipon natin, mga kapatid. Ayaw natin madumihan yung damit natin, kaya ayaw natin magandang mga kapatid. Ayaw natin magulo yung buhok natin, mga kapatid. Come on! That image is temporary, mga kapatid. God will give you the best image in eternity, mga kapatid. Kaya do not settle for that image, mga kapatid. Instead, search for the image of God, mga kapatid. Huwag natin masyadong protektahan ng imahe natin, mga kapatid. O alam natin na kawangis natin ang Diyos, mga kapatid. Pero hindi yung sapat na rason para protektahan natin masyado ang imahe natin. Alam niyo minsan, mga kapatid, kakasabi natin ng glory to God, mga kapatid. Yung glory na natin yung naitataas, hindi ang Diyos, mga kapatid eh. Glory to me, glory to me, glory to me. Kunwari yung post natin, glory to God, pero glory to me. Sino yung pinupuri? Di ba tayo? And nagkakaroon ng pride sa atin, mga kapatid. Come on, mga kapatid. Without God, we do not have this image. That is why let us use this image to glorify the image of God.
Next mga kapatid, many of us want to go to heaven, but still cannot live worldly things mga kapatid. Gusto nating mapalangit, pero hindi natin ginagawa yung mga makalangit na bagay mga kapatid. Gusto nating makalangit, pero hindi natin maiwan-iwan yung kasalanan na yun. Come on mga kapatid. We are all guilty of this mga kapatid. At hindi tayo makakapunta sa langit hanggat merong umihila sa atin mga kapatid. Hindi tayo makakapunta sa langit hanggat merong humihila sa atin sa mundo, mga kapatid. Come on, mga kapatid. Ang sabi ng mga scientists, mga kapatid, we only have 3 to 5 years to save Earth, mga kapatid. But to save our relationship with God, but to save our salvation, mga kapatid. This is the right time to save our salvation. Huwag na nating antayin yung 3 to 5 years na magunaw yung mundo, mga kapatid. Hanggat hindi pa ayos yung relasyon natin sa Diyos, mga kapatid, ito na yung tamang panahon para ayusin natin, mga kapatid. 3 to 5 years is short, mga kapatid, but we do not know our tomorrow. Maari bukas wala na tayo dito sa mundong ito, mga kapatid. So why wait for 3 to 5 years to come back to God? Why wait 3 to 5 years to elevate our relationship with God? Why wait 3 to 5 years to deepen our relationship with God, mga kapatid? Many of us do not invest for the kingdom of God, mga kapatid. Come on, mga kapatid. We are too focused on earth, mga kapatid, on the things that for our future, mga kapatid. It is not wrong, mga kapatid. Kami nila kuya, kaming pamilya, mga kapatid, we are planning for the future, mga kapatid. We are investing for the future, mga kapatid. Because God, ayaw din naman ng Diyos na pangit yung buhay natin in the future, mga kapatid. But we should not only invest in the world, mga kapatid. We should also invest for our eternity, mga kapatid. Ang buhay natin dito sa mundo, mga kapatid, sabihin na natin 60 plus, mga kapatid. Tuldok lang yun sa eternity na meron tayo kasama ang Diyos, mga kapatid. Huwag tayong masyadong mag-settle sa kung anong meron sa mundo, mga kapatid. These are all temporary. Hindi ko sinasabing huwag kayong magplano, huwag kayong mag-invest, mga kapatid, for the future, mga kapatid. Investing for the future is a good thing, mga kapatid. But investing for God is the best thing. Now, mga kapatid, I want to tell you right now the salvation formula. Akala ko dati, grace, faith, and obedience lang. Wala to sa Bible, ha? Baka sabihin nyo may ginagawa akong doktrina. Ano ko lang to, mga kapatid, personal perception, mga kapatid. Wala to sa Bible. Huwag kayong ma-mislead, mga kapatid. Akala ko dati grace, faith, and obedience lang, mga kapatid. Pero kailangan pala natin ng elevation. Hindi sapat yung grasya ng Diyos, yung pananampalataya natin sa Diyos, yung obedience natin sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kung hindi tayo nag-elevate, mga kapatid. Hindi tayo niligtas ng Diyos, mga kapatid, para lang maligtas. Niligtas tayo ng Diyos, mga kapatid, because He wants us to contribute for His kingdom, mga kapatid. May ambagan dito, mga kapatid, kaya yung mga hindi nag-aambag dyan, mga kapatid, mag-ambag kayo rito. Hindi pwedeng taga-upo lang tayo, mga kapatid. Huwag tayong mag-settle na every Sunday nakaupo lang tayo tapos uuwi tayo ng bahay, mga kapatid, magpapahinga. May ambagan dito, mga kapatid. You are part of the body of Christ, mga kapatid. At kapag hindi mo ginagawa yung part mo as body of Christ, gusto nyo, mga kapatid, kamay ka, pero yung kamay mo ganyan lang, walang ginagawa. Kailangan mag-ambag ng kamay. Kailangan mo mag-reach out. Yung paa mo, kailangan pumunta, mga kapatid, sa kung saan man para ipamahagi ang salita ng Diyos. Yung bibig mo, to share the words of encouragement of God, mga kapatid. Yung mata mo, yung tenga mo, mga kapatid, to hear the cries of the sinners, mga kapatid. May ambagan dito, mga kapatid. Kung nasanay kayo sa libre lang, mga kapatid, no, this is not free. God bought you at a price. So kailangan mo suklian yung price na pinambili ng Diyos sa iyo, mga kapatid.
Oo, libre ang salvation, mga kapatid. Para sa atin. Pero binili ka ng Diyos. Konting sukli na nga lang ibibigay natin sa Kanya, hindi pa natin mabigay. Bakit? Kasi binigay na natin sa iba. Yung pang-offering natin, pinang-load natin para makapag-Mobile Legends. Basta ako, hindi ako nagpapaload kasi may wifi. Oh, come on. Nasa youth service, nagsi-COD. Ibang elevation yata gusto niya, rank up yata yung gusto niya eh. Elevation din yun, pero hindi yun elevation na tinutukoy natin. Siyempre, magiging proud kami sa inyo kapag naging top rank global kayo sa Philippines, o kung saan man. Pero we also need to elevate for God, mga kapatid. Come on. Yung tights natin, kinukupit pa natin para may pang lunch tayo mamaya. Nalilate tayo sa practice ng music team kasi gusto nyo pang matulog. Ay, nako. Come on, mga kapatid. If we want to be saved, we need to have the grace, the faith, and obedience. And we need to elevate, mga kapatid. Ayun lang yung hinihingi ng Diyos sa atin, mga kapatid. Hindi na natin kailangan mamatay sa krus, mga kapatid. Kaya, I'm sorry sa mga ibang religion na makakapanood nito. Pero yung mga sinakulo ba yung tawag sa ganon? Kalokohan yun. I'm sorry pero kalokohan talaga yun. Bakit mo papahirapan yung sarili mo? Bakit mo sasaktan yung sarili mo? Your body is a temple of the Holy Spirit. At sinasaktan mo yung sarili mo. Magpapako ka sa krus. Eh kung matetanong ka doon, tapos namatay ka, sisisihin mo pa yung Diyos? Di ba? Ang bobo kasi. Seryoso kabubuan. Magpapapako sa krus, matetetano. Tapos kapag namatay sila, tapos pagdadasal sila, sana daw mula sa purgatorio mapunta sila sa langit. Bakit parang kasalanan pa ng mga nagdadasal para makapunta ka sa langit? Ginawa na ng Diyos ang lahat para mapunta ka sa langit. Kailangan mo nang iyong suklian. At hindi iyon sa pamamagitan ng pagpapahirap sa sarili, ng pagsakit sa sarili, mga kapatid. Oh, come on. Saan na ba ako? Mga kapatid, you know what is the elevation formula? Simple lang. I decrease so that God could increase, mga kapatid. The best place on earth, mga kapatid, is when we kneel down for God, mga kapatid. This may be the lowest point, mga kapatid, para sa atin, mga kapatid. Pero sa paningin ng Diyos, ikaw ay itinataas niya sa pamamagitan ng iyong pagluhod, sa pamamagitan ng iyong pag-iyak, sa pamamagitan ng pag-worship mo sa Kanya, mga kapatid. We may be bowing down to the King of Kings and to the Lord of Lords, but God is elevating our relationship with Him when we do this, mga kapatid. Come on, mga kapatid. Kailan tayo huling lumuhod? Kailan tayo huling umiyak? Kailan tayo huling nagdasal, mga kapatid? Kailan tayo huling nag-worship ng totoo sa Kanya, mga kapatid? We must decrease so that God can elevate us. So that God can elevate, mga kapatid. Matthew chapter 6, verse 33, mga kapatid. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, God will elevate it to you, mga kapatid. And all these things will be added unto you, mga kapatid. We must decrease, mga kapatid. We must decrease. Take down that pride, mga kapatid. Take down that pride. Come on. When we have unconfessed sins, mga kapatid, we need to bow it down to God, mga kapatid. Huwag natin masyadong itaas ang sarili natin, mga kapatid. Sino ba tayo?
Sino tayo mga kapatid para magmataas sa Diyos mga kapatid? We must bow down to God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Come on mga kapatid. We must decrease so that God can increase and elevate us mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh God, oh God, oh God, Jesus. You deserve all the highest praises, God, Jesus. Patawarin mo kami, Panginoon, for giving you just the bare minimum, oh God. Patawarin mo kami, Panginoon, for not giving our best. For serving, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh God, you deserve the highest praises, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God deserves the best from us, mga kapatid. God deserves the best. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Oh God. Oh God, Jesus. Now mga kapatid, i-relate ko lang konti sa mga tinuro ni Pastor John, mga kapatid, regarding struggles, mga kapatid. So I have here a preaching of Pastor Bong Saking, mga kapatid, a pastor from CCF, and he is one of my favorite pastors, mga kapatid. Ang sabi rito, pero look at this. Most people, they easily give up. Because what? They were not trained through trials. They were not trained through sufferings. Ang suffering, blessing yan ng Diyos. Nagkakaintindihan? Di ba? Ang dami kong classmate doon, ang daming libro. Bumabagsak. Ako walang libro. Kaya lang, kasi dahil alam kong hinihiram ko yung libro sa library, kailangan ko nang basahin yun ng paspasan. At kailangan ko maintindihan. Kahit ano bang sitwasyon, nagpapasada ako ng tricycle, nagluluto ko ng paninda, kung ano-ano. Pero I need to read it so carefully and understandably. Bakit? Wala akong choice, wala akong libro. Suffering is a blessing. Kaya don't ever waste your pain. Always gain from them. Okay? mga kapatid, sabi rito ni Pastor Bong Saking, most people, they easily give up. Because what? They were not trained to trials. They were not trained to sufferings. And ang suffering, blessing yan ng Diyos. Suffering is a blessing, kaya don't ever waste your pain. Always gain from them, mga kapatid. But you know what the problem is with us, mga kapatid? When we suffer, mga kapatid, karamihan sa atin, na hindi ko nila lahat, karamihan sa atin when we suffer, huli nating pinupuntahan ng Diyos. We go to our friends, to our family, tell them stories, mga kapatid, at mag-a-advise pa yung kaibigan mo, mga kapatid. Ako rin ganito, nagsasuffer din ako. Eh di mas nadagdagan yung suffering mo, mga kapatid. Mas nadagdagan yung problema mo, mga kapatid. But when you give it to God, mga kapatid, He can use that suffering to elevate you. That suffering, mga kapatid, you can make that as your stepping stone to elevate, mga kapatid. Mas tumitibay ang isang Kristiyano, mga kapatid, kapag pine-persecute, kapag nagsasuffer para sa Diyos, mga kapatid. Ang sabi sa The Beatitudes, mga kapatid, blessed are those who are persecuted for my name's sake. We are blessed when we suffer for God, mga kapatid. Instead, mga kapatid, na panghinaan tayo sa mga suffering na yan, mga kapatid. Instead na mawalan tayo ng gana sa paglilingkod, mga kapatid. Use that suffering, mga kapatid, to get to know more about God, para mas makilala mo siya, para mas maintindihan mo yung plano niya sa buhay mo, kung bakit niya ibinigay yan sa'yo, mga kapatid. Huwag natin gawing last resort ang Panginoon, mga kapatid, when we suffer. Let us suffer with God, mga kapatid. Ang promise ng Diyos sa'yo, mga kapatid, hindi niya pinramis, mga kapatid, na magkakaroon ka ng smooth, ng magandang buhay, mga kapatid, kapag naglingkod ka sa Kanya. There will be problems, according sa Bible, mga kapatid. But what did He promise? Pinramis niya, mga kapatid, na hindi Kanya iiwan. He will never leave you. He will never forsake you, mga kapatid. Kung binasa niyo yung mga kapatid, yung caption ko last, hindi ko na maalala kung kailan, mababasa niyo yon. Pero sa tingin ko, hindi. Mga kapatid, let us suffer with God, mga kapatid. We may be experiencing breakdowns right now, mga kapatid, but let that breakdown be a breakthrough, mga kapatid. From that breakdown, mga kapatid, God will lift you up, mga kapatid. He will raise you up. He will carry you, mga kapatid, so that you won't have to walk alone, mga kapatid.
Huwag natin sarilihin yung suffering na yon. Ibinigay yun ng Diyos sa iyo, mga kapatid, dahil gusto niya na i-handle mo yun kasama siya. God is our Father, mga kapatid. We can always tell Him anything, mga kapatid. Dad, nangihina na ako. Dad, ano bang gagawin ko? Sino bang ama, mga kapatid, ang hindi mahabag sa kanyang anak? God is a great, great Father, mga kapatid. He's a good, good Father, mga kapatid. Hindi lang siya good eh. Sabi sa kanta, He's a good, good Father, mga kapatid. And He will not let you, mga kapatid, be alone on that suffering. Now, mga kapatid, wait lang. Wait lang po. No, mga kapatid, I taught you the alabaster jar last December, mga kapatid. Ito yung jar na ibinuhos ni Mary Magdalene sa paanan ni Jesus, mga kapatid. At sobrang mahal na itong jar na ito, mga kapatid. Ito yung pinakamahal na perfume sa panahon nila, mga kapatid. Ngunit hindi nagdalawang isip si Mary Magdalene, mga kapatid, na ibuhos ito sa paanan ni Jesus, mga kapatid. At hindi lang alabaster jar, mga kapatid. Also her tears, mga kapatid. No, mga kapatid, meron akong pinakita sa inyo noon, mga kapatid, na meron tayong 3 cups. The first one is the empty cup, mga kapatid. The second one is the half full and half empty, mga kapatid. So, may bawas. And then the third one, mga kapatid, is the full cup, mga kapatid. Why I entitled this, mga kapatid, as the tears at the feet of Jesus, mga kapatid. Gaano karaming iyak na, mga kapatid, ang nailuha natin para sa Diyos, mga kapatid. Kailan yung huling iyak natin sa Diyos? Kailan yung huling luha natin, mga kapatid? May naipon na ba tayo, mga kapatid? Or wala pa? Kung meron na tayong naipon, napuno na ba natin yung alabaster jar, mga kapatid? Napuno na ba natin? Kung puno na, mga kapatid, handa ba tayong magpapuno ulit sa Diyos, mga kapatid? Gaano karaming luha na, mga kapatid, ang naipon natin para sa Diyos? Marahil ang dahilan kung bakit hindi pa natin nakakamit ang mga answered prayers, mga kapatid, is because wala pa tayong naiipon. Siguro, mga kapatid, kaya kahit anong dasal natin for the souls, mga kapatid, ay wala pa rin. Dahil wala pa tayong naiipon. Or kung meron man, mga kapatid, kung meron mang tayong naipon na, mga kapatid, baka hinahaluan natin ng makamundong bagay, mga kapatid. Ang sabi ko ron, mga kapatid, if and only if we are full, we can experience God fully, mga kapatid. But when we have reservations for the world, mga kapatid, we cannot experience God fully, mga kapatid. Tignan niyo yung kulay, mga kapatid. Kahit gaano pa karami, mga kapatid, yung presensya ng Diyos sa atin when we have reservations for the world. Kahit konting makamundo lang yan, mga kapatid, it will destroy yung mga kapatid. It will change yung mga kapatid into worse. Okay lang sana kung papaputiin ka pa eh. Kaso hindi eh. That is why it is important to elevate, to fill our cup with the presence of God, mga kapatid. Para wala nang space para sa mundo, mga kapatid. Alam kong napakahirap gawin. Alam kong ang daling-daling sabihin, mga kapatid. Pero napakahirap gawin, mga kapatid. But this is what God deserves, mga kapatid.
Hindi deserve ng Diyos ito, mga kapatid. At mas lalong hindi deserve ng Diyos ito, mga kapatid. Hindi deserve ng Diyos ito, mga kapatid. He wants us to elevate, mga kapatid, with His presence, mga kapatid. Hindi tayo mag-elevate sa mundo. We may gain power, we may gain fame, mga kapatid. Sumikat man tayo, mga kapatid. But those are all in vain, mga kapatid. Sabi ni Solomon, mga kapatid, walang kwenta. Kailan tayo magpapapuno? Kailan, mga kapatid? Antayin ba natin yung 3 to 5 years? What if bumalik yung Panginoon, mga kapatid, at hindi pa tayo puno? What if bukas patay na tayo? We do not know, mga kapatid, our future. Ang daming bata ngayon, mga kapatid, na namamatay. Even younger than me, mga kapatid. So take this seriously. Take your relationship with God seriously, mga kapatid. Dahil hindi ito biro-biro lang, mga kapatid. Walang purgatorio. Ang swerte natin kung may purgatorio, Pastor Jan, no? Ipagdadasal lang nila tayo, mapupunta na tayo sa langit. Pero hindi ganun eh. Walang ganun sa Bible. Come on, mga kapatid. God deserves the best from us. That is the main point of elevation. When we give God the best, He will also return the favor to us. Actually, mga kapatid, hindi pa nga natin binibigay yung best sa Diyos, binibigay na niya sa atin yung the best. Mahiya naman tayo, no? Nakakaya, mga kapatid, na we have the best life. Nakakain natin yung mga gusto natin, mga kapatid. Nakakapunta tayo sa kung saan natin gusto, mga kapatid. Though there are problems, mga kapatid. Pero God provides you what you need. And what you want. Hindi lang yung need eh. Pati yung want mo, binibigay ng Diyos. Pero hindi natin maibigay sa Kanya kung ano yung deserve niya. Be like Mary Magdalene, mga kapatid. Be like Mary Magdalene na hindi nagdalawang isip, mga kapatid, na ibuhos yung kanyang luha sa paanan ni Jesus. Na hindi nagdalawang isip kahit out of place siya dun sa dinner, mga kapatid. Kahit hinuhusgahan na siya ng mga disciples, mga kapatid. Hindi pa rin siya nagdalawang isip, mga kapatid. Minsan ang pumipigil sa atin ay yung judgment ng iba. Ayaw natin makita tayo ng crush natin na pumapangit kapag nag-worship tayo, kaya simpleng worship lang. Ganyan, no? Come on, mga kapatid. Huwag tayong magpapadala sa judgment ng iba, mga kapatid. Dahil kapag nagpadala tayo sa judgment ng iba, i-judge ka ng Diyos. There is a judgment in the future, mga kapatid. And what we are doing now, mga kapatid, kung ano yung ini-invest natin para sa Diyos or sa mundo, mga kapatid, iyon ang huhusgahan ng Diyos sa paghuhukom, mga kapatid. I want to end right now, mga kapatid. This is the confirmation of my message, mga kapatid. Yung kanta kanina, I wanna know what it feels like when heaven touches earth and I'm caught in between. I wanna know what it feels like, the glory of the Lord to fall on me. Take me there. Take me there. We will never know what it feels like when heaven touches earth and when we are caught in between, when we do not elevate our relationship with God. Kahit anong kanta natin ng take me there,
Hindi tayo dadalhin ng Diyos sa langit kung hindi tayo nag-elevate. Gusto mo yun? Yung langit nasa itaas eh. So kung hindi ka mag-elevate, paano ka tataas? Di ba mga kapatid? Simple lang yun eh. Gusto mo mapunta sa langit, pero ayaw mong i-level up yung relationship mo sa Diyos. Kahit anong kanta natin, kahit anong worship natin, kahit anong dasal natin, kung hindi tayo nag-elevate, if we remain the same, kung ang dasal lang natin mga kapatid, bless this food. Kung ganoon lang yung alam nating dasal mga kapatid, or kung ang alam lang natin ay Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth. Or kung alam lang natin dasal ay Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Come on mga kapatid, God hates repetitive prayers. And God hates your repetitive habits na hindi nakaka-glorify sa Kanya. Kung sa tingin natin maganda dahil uso, dahil ginagawa rin ng iba, hindi porket marami ang gumagawa ay tama na. Come on mga kapatid. Let us all stand up, mga kapatid. I am done. And can we sing the song once again, mga kapatid? Come on, God deserves our best worship. God deserves our best praise, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's give our best to God, mga kapatid. Let's give our best to God. Ayaw mag-settle ng Diyos sa maganda lang. Ayaw mag-settle ng Diyos sa good worship lang. Ayaw mag-settle ng Diyos, mga kapatid, sa bare minimum, mga kapatid. Hallelujah. God gives us the best, mga kapatid. Kaya please lang, let us also give Him the best, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. God deserves your best worship, mga kapatid. Hallelujah. Come on, shout to the Lord, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, Jesus, Jesus, Jesus. Oh God, fill us with your presence. Oh God, Jesus. Fill us with the Holy Ghost. Oh God, hallelujah, Jesus. We want to encounter you, Panginoon. We want to have a relationship with you, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Oh God, we want to experience you right now, Panginoon. Hallelujah. Oh God, Jesus, Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Move in this place, Panginoon. Move in this place. Touch every heart, Panginoon. Minister to every heart, Panginoon. Jesus. Touch, oh God. Hallelujah. Jesus, Jesus. Jesus. Elevate our relationship with you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh God. Jesus. Come on, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pray for one another, mga kapatid. Lay hands to one another, mga kapatid. Minister to one another, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Let us feel the presence of God. Hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Oh God, oh God. Come on, let's go to the throne. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, let's give our praise to the Lord right now. The altar is open. Come on, you can go, mga kapatid, and pray and talk to the Lord. Hallelujah. Let's find and seek the face of God right now. Hanapin natin ang presensya ng ating dakilang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh yeah. Oh yes, let's sing the praise of Jesus. Let's sing the praise of Jesus right now. Let's sing to Him. Love Him and love Him with all of your heart. Oh, yeah. Come on, go.
go to the altar right now. And let us seek the face of God in Jesus' name. God promised you, kung ikaw ay lalapit sa paanan ng Diyos, just like Mary Magdalene, kahit gaano ka ba karumi, kahit gaano ka ba makasalanan, gusto ng Diyos na ikaw ay linisin, mahalin at patawarin, because God knows that you need Him. Kaya nais ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Dahil pupunuin ka ng Diyos, amen, ng pagpapala, ng kalinisan ng loob, at nais na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Woo! Yes, 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 yes. Ama, huwag tayong maging tamad sa ating pagsamba at paglapit sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan na lalamunin tayo ng sanlibutan. Let's go to the place where God, where His presence, where you find the praise and the power and the love of God. Kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone. Kung yung palakpak mo ay hindi mo pa rin nararamdaman, kung yung pagsigaw hindi mo pa rin nararanasan, kailangan mo mag-put ng extra effort. If you want to be elevated by God, you need to step out in your comfort zone and say, I need you, Jesus! Yes! 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 Hanggat maaari, kung gusto mong sumigaw, malaya ka. Kung gusto mong tumalon, malaya ka. Gawin mo lahat, mahanap lang siya. At maramdaman mo at pupuspusin ka ng ating Panginoon. Woo! Come on, Brother Ade. Receive the power of the Holy Ghost. Receive ye the Holy Ghost. Woo! Yeah, hey. God knows that you are tired. God knows that you are stressed. God knows that you have pain. God knows that you have suffering. Kaya ka pinapalapit ng Diyos. Dahil sabi niya, kung wala siya, wala kang magagawa. Yeah. Come on, go. Take me there, Lord. Take me there. Come on, be ready for your promotion. Be ready for your elevation. Because through that suffering, through that pain, through your suffering, there is elevation. Your suffering is a blessing. Your pain is a blessing. Your problem is a blessing. Your breakdown is your breakthrough. Come on, apostolic. There's gonna be revival today. There's gonna be revival in this place. Because the Holy Ghost and fire, we will keep you alive. We will keep you alive. Come on, ask the Lord, Lord, purify me. I need your purity, God. Woo-hoo. Come on. Right now, stop asking for things that you want of your desire. But right now, start asking, Lord, purify me. I need your purity, God. Linisin mo ako, Panginoon, so that the word that hears. Come on. No flesh can inherit the kingdom of God. Woo. Come on, do it in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. My God, my God, my God. Come on,
on, God is breaking you right now. God is starting breaking you right now. Come on. There's beauty in it. Come on. Breakthrough. Come on. Come on. Yes. 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 Huwag kang mahiyang umiyak, ha? Huwag kang mahiyang lumapit sa ating Panginoon, because God is ready to promote and elevate. Woo! In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Come on right now, sa lahat ng pumipigil at napipigilan pa ngayon, sinasaway natin ang umadlang sa pagkilos ng ating Panginoon. And let the power of the Holy Ghost, let the power of the Spirit of God, and by the authority of His Word, and by the name of Jesus Christ, receive ye the Holy Ghost in Jesus' name. Come on! God is not joking. God is not saying, nagbibiro lang ako, but God is serious. Because God wants to love you, to save you. Come on! Sino mang nauuhaw ngayon ay makakainom ng tubig ng buhay na galing at mula sa ating dakilang Panginoon. The reason why hindi ka nauuhaw sa ating Panginoon, dahil puno ka ng mga bagay sa sanlibutan. Kailangan mo muli ang presensya at paghugas ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, na kahit gaano ka pa kadumi, pero pag once na ibuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala at ang kanyang banal na Espiritu Santo, kahit gaano pa kaitim ng kasalanan mo, aapaw at matatapon yan, at papalitan yan. Amen. Ang kapayapaan at ang pagpapala ng Diyos, dahil sa kanyang presensya merong kaligayahan, sa kanyang presensya merong pong kalakasan. Kaya let's ask the Lord this morning, God, I need you. Katulad ng ibang tao sa Bible, he shouted, Jesus, Son of David, have mercy upon me. When is the last time na ginawa mo lahat ng effort mo para maranasan at maramdaman siya? Kailan yung huli na hindi ka tumitigil manalangin hanggat hindi mo maranasan at matanggap ang pagpapala mula sa Kanya? Jacob! Si Jacob po ay nakipag-wrestle sa ating Panginoon. He did not stop letting go, God. Jacob says, I will not let you go unless, Lord, you will bless me.
Come on, gusto kong palalahanan ng bawat isa. Napakaaga pa ng oras, mga kapatid. Hindi mo mararanasan ang pagkilos ng Diyos sa 5-minute prayer lang. Hindi mo matatanggap ang tagumpay ng Diyos na mula sa Kanya at ang pagpapala na hinanda niya sa iyo kahapon pa lang. Kung 5 minutes at 10 minutes, don't expect that you will experience His love if you're not willing to stay with the presence of the Lord. Come on! Wala tayong karapatan na tumanggap ng pagpapala at answered prayer if you are not willing to stay in the presence of God. Come on! Come on! Sikapin mo, tingapin mo, gawin mo lahat. Usaping kaligtasan ito, usaping salvation ito. Hindi ito basta-basta. Come on, church! Work hard, work out, step out your comfort zone. Go out and make a joyful noise unto the Lord. Oh, ye lands, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Come and bless the name of Jesus. Come on, are you willing to stay in His presence? Maraming gusto lang ang pagpapala. Marami ang gusto lang ang answered prayer at ang tagumpay. Pero konti lang yung willing na magstay sa presensya ng ating Panginoon. Kaya nais ng Diyos ikaw ay puspusin at bigyan niya ng banal na Espiritu Santo upang iyong puso at iyong mga desire ay baguhin at bigyan ka niya ng ayon sa kanyang kalooban. First thing first, the reason why we're here, because we are here to glorify and magnify God. Huwag mong kunin ang tagumpay at pagpapala lang. Sikapin mo na mahanap mo siya at ang mukha ng ating Panginoon. Because God is the source. He is the source. He is the source. Let's say, Lord, more of you, less of me, God. More of you, less of me. In the name of Jesus, maraming bagay, tandaan natin, na hindi mo kaya yan kung wala ang ating Panginoon. The reason why pinapalapit ka ng Diyos sa Kanya, hindi dahil may kailangan sa sayo, kundi ikaw ay kailangan mo siya. Kaya iniimbitahan ka ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Kasi sabi ng Bible, I am the vine and you are only just a branches. Pag ikaw umalis sa Kanya, you are totally nothing, church. Kaya wag tayong mag-settled lang na answered prayer na ako, okay na ako, tapos enough na to. Meron na akong blessing, hindi na ako magsasamba. Dati faithful tayo mga kapatid sa ating ayaw kong pumayag na hindi ako makapagsamba, ayaw kong pumayag na hindi ako makapag-pray. Pero nung binigyan ka ng blessing ng Panginoon and answered prayer, doon ka mas nag-settled sa mga bagay na maliliit lang na pagpapala at tagumpay. Hindi mo naisip na pag ikaw ay magstay sa presensya sa ating Panginoon at manatiling maging tapat. The Bible says, He is the source.
He is the living water. Sa Kanya nagmula lahat. My Lord and my God. Kaya nga si David, nung kinurik siya, sabi niya, Panginoon, alisin at tanggalin mo na lahat sa akin. Huwag ka lang mawala, Panginoon God. Why? Because David understood that Jesus or God, He is the source of everything. Marahil ang pagiging hari ay mawala, pero kapag si Lord ang mawala sa buhay niya, mas terrible at mas doble, mas higit pang nawala, mga kapatid, pag si Lord ang nawala sa kanya. You know what I tell you before we pray, mga kapatid? Na lahat ng iyak mo, the book of Psalms says that God will save your tears. Meaning to say, what kind of tears? Is that tears of joy or tears of problem or suffering or stress? Ibilangin mo na lahat ng luha mo. Pero ang sabi ng Bible, iniipon yun ng Diyos. There's beauty and there's a blessing in your pain and your suffering and problems, mga kapatid. Dahil darating ang araw, yung luha na naipon ng Diyos, yan din ang magpapalakas sa iyo, mga kapatid. Dahil ang sanlibutan, the Bible says, the devil is the roaring lion, and he is like a roaring lion, mga kapatid. Ang gagawin niya, i-feed ka ng worldly things. Lahat ng bagay. Take note, one of the greatest king in the Bible, David, he is the man of war, victorious, laging tagumpay. Kung saan nahulog at nagkasala si David at natalo, hindi sa gera. Saan? Dahil sa kanyang pagiging tamad. Dapat nandun siya sa gera. Because the world will try to hold you, mga kapatid. Huwag kang lumapit dyan. Dito ka lang, bubuhusan ka niya lahat na magiging stagnant ka sa prayer mo, tumigil kang lumapit kay Lord, wala ka ng gana sa prayer life, wala ka ng gana magsamba hanggang sa mawala na yung kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos, mga kapatid. Kaya pinipigilan ka ng kaaway, mga kapatid, na lumapit sa ating dakilang Panginoon. If-feed ka ng mga worldly knowledge, worldly entertainment, worldly things. And hear me, hindi pwede na sabihin nating nagsasamba ako sa Panginoon at ako ay para kay Lord, pero ikaw ay nakikipaglandian sa sanlibutan. Hindi pwede na sabihin mong, hallelujah, praise the Lord, pero sa loob-looban mo, may mga bagay sa sanlibutan, amen, na hanggang ngayon, hindi mo pa rin binibigay at sinusuko sa ating Panginoon. Why? Look at this example, mga kapatid. Kapag the more na pinifeed ko to, bubula at aapaw yan. Kapag yan ang umapaw, yan ang sabi ng salita ng Diyos. Kapag ang kasalanan ay pumasok at nangibabaw sa iyo, kahit nagsimula sa maliit, aapaw at nadami yan hanggang sa wala ka nang maririnig na mga boses at mga bagay, kundi puro na lang mga negatibo at problema ng sanlibutan, at mas napapakinggan mo na ang boses ng kaaway, boses ng problema, boses ng sufferings, boses ng pain. Kaya pag naririnig mo na ang preaching at kapag may gawin, wala ka nang gana. Why? Because you are full with the worldly lust, pride, and lust of the eyes and pride of life. But try to think, kahit pag-aano ka kasalanan, yung 2,000 kademonyo na sumapi sa isang tao. 2,000. Ang sabi ng Bible, Brother Odi, ni isang demonyo doon, walang nakapigil sa kanya. Ibig sabihin, kahit pa trillions of demon na ang pumoses sa'yo, wala ni isang demonyo ang may karapatan at kapangyarihan na pigilan ka. Even God. That's why God gives you a free will. Dahil ayaw ng Diyos na sakalin ka niya para piliin at paglingkuran mo siya. God respect that, mga kapatid. That's why He gives you freedom and free will and choose. But I tell you, most of us will suffer because of our wrong choices that we made. Pero ang piliin at paglingkuran siya sa libu-libong kabulastugan at kasalanan, congratulations, may desire ka pa rin na natili na piliin at maglingkod sa Kanya.
Bakit? Dahil puno na ng demonyo yung isang lalaking yun, mga kapatid. But he still have a desire na magbago. Huwag mong walain yan na magkaroon ka ng desire na magbago at lumapit sa ating dakilang Panginoon. Ang sabi ng Bible, this legion that man possessed with thousands of devils, he ran. Anong ginawa niya? And worshiped Jesus. Wala siyang ibang ginawa, Brother Mike. Puno na siya ng wala na siyang hope, wala na siyang lakas, wala na siyang, in other words, he has in the, nasa lugar siya ng castaway, wala makita doon pag-asa, mga kapatid, when he saw Jesus. Why? Nung nakita niya ang Panginoon na walang dalang-dalang pamalo, walang dalang-dalang bibigat na bagay upang saktan, dahil yung lugar na yon, lugar yun na kung saan ang karamihan na pumupunta doon, bumababa sa bangka, ay may daladalang pamalo, dahil lugar na yun tapunan ng mga walang kwenta, mga possess, mga makasalanan, at mga kasaway na sila pinapalot, pinaparusahan, mga kapatid. But when man possessed with 2,000 demons, nakita niya pagbaba niya si Jesus Christ, walang dalang pamalo, alam niya pumarito ito, meaning to say, he found the hope. He sees a one single hope. Ano ang ginawa niya, mga kapatid? Kahit pa 2,000 demonyo na possess sa kanya, tumakbo siya. Ibig sabihin, maraming beses ang pinigilan ng kaaway, pinigilan at pinulungan ng kaaway, but he has a desire to go to Jesus because he knows that Christ is a blessed hope and Savior. And the Bible says he ran and worshiped Jesus. Bakit sinabi ng Diyos, if any man thirst, let him come unto me. Itong tubig, natural na bagay na ginawa ng Diyos. Pero ang ginawa ng tao, gumawa ng coke, gumawa ng alak, gumawa ng anuman. Kahit sabihin, bilangin mo na. Ang sabi ng commercial, na makapagpawi ng uhaw mo ang Sprite. Lahat ng likha ng tao, wala pa rin makakapalit sa tubig na nilikha ng Diyos. Painumin ka man ng ilang beses ng sanlibutan. Punuin ka man ng makasalanan na bagay, mga kapatid. Puno-puno ka ng bagay na may dudumi. At kapag ikaw pa naman ay nagkasala na number 1, tatalikod ka dahil nahihiya ka sa Diyos, mga kapatid. Mas papakinggan mo na ang kaaway ngayon, kaya delikado mabackslide, mahulog ka sa huling araw. Pero ang Diyos, ang ginawa ng Panginoon, hahanapin ka niya. Hahanapin ka niya. Bakit? Kasi ikaw na nilikha niya, alam ng Diyos kung anong pangangailangan mo. Kahit man ikaw maraming problema at pagsubok, mga kapatid, pag once ikaw ay lumapit muli at ikaw naramdaman mo ang presensya ng Diyos, kahit pagano ka makasalanan, try to imagine, kapag ito'y pinuno ng pinuno at pinuno ko, matatapon lahat ng mga matudumi at maitim na bagay. Ano ang magiging kapalit? You've been purified and washed and cleansed. Woo! That's the reason why God wants you to go to Him, because He is the living water. Only God and Jesus can satisfy your soul. Only Him can cleanse you, can save you, can satisfy you. And no worldly things can ever satisfy your soul. Kahit gaano ka makawaw, uminom ka man sa libutan, hahanapin mo pa rin ang tubig. And this water will satisfy your thirst. Same thing with the presence of God. Kaya pinipigilan ka ngayon. Ano mang iniisip mo, ano mang worry, anxiety, pangangailangan mo, pinipigilan ka niya na makalapit sa Kanya dahil alam niya kapag lumapit ka, all of your needs, anxiety, your problems, and your fear from breakdown
turn it into breakthrough. Why? Because there's something good will happen to you if you will keep believing God, if you will keep praising God, if you will thrive. Yes! I'm talking about survival. I'm talking about the salvation. I'm talking about there is. This is a survival. You need Him. You need Jesus. You need God. Come on! Huwag mong papakinggan ang bulong ng kaaway. Lumapit ka sa Diyos! Lumapit ka sa Diyos! Lumapit ka sa Diyos! Lumapit ka sa Kanya! Come on! Sige! Magpuri! Lumapit ka sa totoo! Come on, church. God knows that you are tired. But hang on. The grace of God. Sweet. Let's pray right now in the Holy Ghost in Jesus' name. Come on, right now, open your hearts, mga kapatid, and let's pray in the Holy Ghost. I tell you, ano ang pinaka mas matindi pa sa demonyo na pumipigil sa'yo? Ikaw mismo. Walang karapatan at kakayanan pumigil ang kaaway para lumapit ka sa kanya. Baka ikaw din ang dahilan. But I tell you, what's stopping you to go and to come to Jesus? Ano ang pumipigil sa iyo ngayon? Let's surrender that to God right now. It is worldly things. It is the anxiety and fear and worry. Come on. Trust in the Lord with all of your hearts and lean not in all of your understanding. Acknowledge Him and God will direct your paths. Come on. Let's trust the process. If you have sufferings and pain, God is willing and ready to promote and elevate you. Come on, there's beauty in it and there's some blessings in your problem right now. In the name of Jesus Christ, we rebuke, Lord God, anumang bagay na pumipigil at umahadlang, Panginoon, in Jesus' name. Katamaran man yan sa panalangin at paglapit sa iyo, sinasaway namin ang bawat isa at aming mga sarili na huwag mong hayaan na mawala kami sa iyo, Panginoon God. Teach us and help us to be prayerful, to get closer to you, and to have intimate relationship to you, God. Tulungan at turuan mo kami, Panginoon, na aming mabahagi at aming maturo at aming mapangaral sa aming mga anak at mapalalahanan ang aming mga mahal sa buhay, ang aking asawa, babae at lalaki. God, with your help, we can do anything, for with God, all things are possible. I pray, amen. Anumang worldly things, the lust of the flesh, the pride of life, and the lust of the eyes, we rebuke in Jesus' name, and let the power of the Holy Ghost will move in His family, sa bawat family, sa church, kahit saan man trabaho, Panginoon God. Let your Spirit, oh God, when na Ikaw mag-guide sa bawat sa amin, Lord. And right now, we claim the power of the Holy Ghost, the gift of Spirit, and the blessings we receive, and we claim, and we anticipate the answered prayer, and victory, and breakthrough in our finances, breakthrough in our relationship, and we will have it in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth, we pray.
If you believe it and if you have faith, shout in Jesus' name. Come on. Shout to the Lord. Worship the Lord. Oh, and we come like a rushing wind. His glory. Like a rushing wind, overtaking me with your Let's clap our hands to Jesus. And let's love the Lord one more time. Woo! Lahat ng pinagpala sumigaw. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. And all the glory belongs to God. Di ko na papahabain patatagalin. Let's give our love offering, our pledges for the Lord, mga kapatid. I tell you, God already promised and hear your words. If God blesses you today, I promise you, God will bless you more indeed and more abundantly. Palakpakan natin, Panginoon. Let's pray for the love offering and pledges, mga kapatid. Bago tayo magbigay ng papuri, amen, at magkamayan o pasalamatan ng bawat isa. Thank you sa lahat ng mga bisita pumunta. Salamat din po, mga kapatid. Amen. Hallelujah.